Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, nakikiisa sa ating pagdiriwang ng banal na misa kasama ang mga taga-subaybay sa live streaming sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Apostol San Andres, pinaaalalahanan tayo ng Panginoon na ang pagiging tunay na tagasunod ay hindi nasusukat ng galing, hindi nasusukat ng pagiging perpekto, subalit yung kakayahan at pagsusumikap na sundan at gayahin ng ating Panginoon sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamali. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating papurihan ng ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aming kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala. At nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy maliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi nabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang maniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko ay, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa.
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Ngayon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ang kanilang ama, at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsimula po ang lahat. Muli po sa mga naririto, kasabay ng mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live stream, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ano ba ang ibig sabihin ng katapatan at pagsunod sa ating Panginoon? Isang magandang tanong para sa ating pagninilay. Dalawang bagay po siguro ang maaari nating pagnilayan. Una, nasaksihan natin sa mabuting balita ang pagsunod ng unang 4 na apostol ng ating Panginoon. No? Si San Pedro, siyempre ang kanyang kapatid na si San Andres, at si Santiago at Juan. Mga taong simple, mangingisda, no? May kabuhayan, kahit papaano sa lipunang Hudyo ay may posisyon. Kahit papaano, no? Nabubuhay, hindi nag-aalala sa kanilang kabuhayan, pero nakatali yung kanilang kabuhayan sa pagiging mabunga ng kanilang mga trabaho. Kung walang mapangisdaan, walang kabuhayan sa araw na iyon. Subalit kung sagana, ay maayos ang araw na iyon. Na hindi nalalayo sa ating mga sitwasyon. Yung ating buhay ay nakakabit sa ating kabuhayan.
Subalit sa pang-araw-araw na gawaing iyon, pinili sila ni Jesus. May nakita si Jesus sa kanila. At ano po iyon? Hindi dahil sila'y magagaling, hindi dahil sila'y kayang maging perpekto, pero nakita niya na may kakayahan silang sumunod sa Diyos. Kaya naman sa huli, sa panawagan at imbitasyon ng Panginoon, sila ay sumunod. At ito'y maaari nating pag-isipan, no? Kasi kung titignan natin, at sa lahat ng mga tinawag ni Jesus, hindi niya hinanap yung pagiging perpekto. Hindi niya hinanap ang pagiging maabilidad. Kasi kung ganun, iyon lamang talentado, iyon lamang mahikaya, iyon lamang kayang tignan ng sarili nila na nakahihigit sa iba ang naging apostoles ng ating Panginoon. Pero, kung makikita natin, at magsimula tayo sa 4 na ito, kasama na si San Andres, ang hiningi niya ay iyong kakayahang maging tapat. Iyong kakayahang sundan ng Panginoon. Yung kakayahang magsumikap, magpakabuti sa kabila ng ating mga pagkakamali. At hindi ba't ito rin ang hinihingi sa atin? Hindi dahilan o hindi hadlang na parang sinasabi natin sa sarili natin, wala akong panahon para sa Diyos. O mahirap lang ako, ano bang mabibigay ko sa Diyos? Marami na akong problema sa buhay. At yung pagsunod sa Diyos, yung pagbibigay ng panahon para sa aking kapwa, para sa simbahan, sa mga bagay na higit pa sa akin, ay baka lang pabigat pa. Hindi po yun ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, yung kahit papaano, kahit paunti, kaya natin siyang sundan. Kaya nating ipaglaban yung mabuti. Kaya nating bigyan ng yung bigyang atensyon yung kapakanan ng kapwa natin. Bigyan ng kaunting panahon para sa pagdarasal. At iyon pa lang, nagsisimula na tayong sumunod. Nagsisimula na tayong maging tapat sa Diyos. At darating yung panahon na paunti-unti, higit yung hihingin sa atin. At sa mga panahong ito, yung pagtanggap sa hinihingi ng Diyos at kasabay nun, yung pagtanggap ng Kanyang presensya sa ating buhay na pinakikita sa iba't ibang detalye ng ating buhay. Simula sa ating pagbangon, kapag inisip na natin yung mga pinagkakaabalahan natin, kapag inisip na natin yung mga taong mahalaga sa atin, kapag lumagpas na tayo dun sa kakayahan natin, sa mga panahong ito, hinihingi na rin natin na ang Diyos na ang magbigay sa atin ng lakas ng loob at tapang para lalo siyang sundin. Iyon lamang pagtugon ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ang pagtugon ay binigay ni San Andres at ng kanyang mga kapatid na apostol sa ating Panginoon. At alam naman natin kung ano ang naging epekto nito sa kanila. Nagbago ang buhay nila. Nakilala sila bilang mga saligan at pundasyon ng ating simbahan, mga halimbawa ng pananampalataya at pagiging tapat sa Panginoon. Naway iyon po ang ating mahingi. Yun po ang ating isabuhay sa ating araw-araw na buhay. Kaakibat nito ang ikalawang bagay na maaari nating pagnilayan. At sabi ko nga may kinalaman ito sa pagdiriwang natin ng araw ni Andres Bonifacio. At ano ito? Na yung ating pagiging makabayan,
ay bahagi ng Kristiyanong pamumuhay. Ang pinakamahalaga po ay iyon sanang pag-ibig sa bayan. Pag-ibig hindi sa bansa na ang lupa lamang, pero yung mga mamamayan natin na itinuturing nating kapwa. Na sana ay may katapatan tayo unang-una sa ating kapwa Pilipino. Pero kasunod sa ating katapatan sa Diyos, syempre. Pero yung ating katapatan sa Diyos, yun ang magtuturo sa atin kung paano maging isang mabuting mamamayan, isang mabuting kapwa. At naway magabayan tayo ng ating pananampalataya para maging tunay na makabayan. Na yung ating pagkilos ay iniisip din natin, paano ko ba mapagsisilbihan si Kristo at ang aking kapwa Pilipino? Magandang pag-isipan po, lalong-lalo na parating na naman tayo sa isang mahalagang punto ng ating kasaysayan kung saan tayo'y mamimili ng mamumuno sa atin. Pero hindi isang mamumuno na lahat gagawin, lahat bubuhatin, papangako lahat. Pero dahil lahat na ipinangako, walang nagawa. Bagkus, yung ating pagiging tunay na mamamayan ay masusukat sa pagpili ng mga mamumuno kung saan matutulungan din tayo na maging mabubuting Pilipino. At hindi hadlang ang kakulangan. Hindi hadlang ang pagkakataong maraming hamon sa buhay. Bagkus, nagiging pagkakataon ito na makiramay. Dahil may mga pinagdaraanan tayo na alam natin ay kasama natin ang ating kapwa Pilipino. Karamay natin sila at kasabay natin sila. At ang tanging paraan lang para mapalapit sa Diyos, maging mas mabuting mamamayan, ay kapag sabay-sabay po tayong nagkakaisa, sabay-sabay tayong pinagsusumikapan ang mabuti para sa bayan, para sa Diyos. At magandang hingin pong biyaya sa pagpapatuloy ng araw na ito, yung kakayahang manatiling maging mabuting Kristiyano at maging mabuting mamamayan. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat. At sa pagsimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating sarili. Saan ba ako tinatawag ng Diyos para maging mas matapat sa Kanya bilang tagasunod? Para maging mas matapat sa aking bayang sinilangan. San Andres, apostol ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ipanalangin mo po kami. Magsitayo po ang lahat. Ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakayan ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero, naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ang Panginoon. Manalangin tayo.
Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na ipinakikita at pinamamalas ang kanilang pagiging makadiyos at makabayan sa pagkalinga sa kapwa sa kabila ng mga panganib na hinaharap nila, lalong-lalo na ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan, kaisa ni San Andres na apostol. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa namin ay iyong ingin. Galak at kapayapaan naway kamtin. Magsilayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo rito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Sa isang deboto Santo, sa atin, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ni San Andres at ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. O kay gulo na nga ng mundo, hirap sa puna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama
Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo, ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaisa niya sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba